Baby, come here. Lang ah. Hello po. Welcome everyone. Happy Sunday po. Morning. Let's start our worship and prayer po. So let us all stand. Let's close our eyes. Our Heavenly Father, we gather in your presence today with hearts full of gratitude. Thank you for the gift of life and the opportunity to worship together. Open our minds, Lord, and hearts as we receive your word, and may your Holy Spirit guide us in truth and love. Let your peace fill this place, and may we leave transformed by your grace. In Jesus' name we pray. Amen. Now let's sing this first song, Nothing is Impossible, and let's declare to our Lord that we only believe in Him. Amen. Through you, I can do anything. I can do all things. Since you gave me strength, nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Let's sing this, church. One more. Nothing is impossible. Oh, oh, not gonna live. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I see. Deep down I know. Deep down I know that you're here with me. Yes, Lord, you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, night eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Continue praising the Lord. I'm not gonna live. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I hear. Deep down I know. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause you give me strength. Nothing is impossible. Through you, nine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Now let's continue declaring to the Lord. We believe in Him and only Him. Once I say I believe, we sing it to church. I believe, I believe. I
believe in you. I believe, I believe. I believe in you. I believe, I believe. I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. One more time. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you, God. One more time. In you. I can do anything. I can do all things. This is you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Thine eyes are open. Strongholds are broken. I live in my faith. Nothing is impossible. Once again, we believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. Let's sing you up. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One more time. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One more time. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, I believe all for you. I believe. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Our voices. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One more time. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. I believe in you. I believe in God. Amen. Do we feel blessed? Amen. Okay. Let us continue worshiping the Lord with this next song. Before we start, I'd like to share a Bible verse. In the book of John, chapter 3, verse 30. It says, Lord, we come before you, choosing to lay down our pride, our selfish ambitions, and our need for control. We ask for more of you, more of your love, passion, your peace, and your power, and less of our own opinions and desires. We decrease so that you may increase.
and let only your grace be seen in us. Let us declare this and sing this song. Let there be less of me and more of you. Let there be less of me and more of you. Let there be less of me and more of you. Let there be less of me and more of your church. Let there be less of me and more of you. Let there be less of me and more of you. And let there be less of me and more of you. Let there be less of me and more of you. The more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. This is church. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I'm melting in your peace, it's overwhelming. It's overwhelming. Once again, church, let's sing this. The more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I'm melting in your peace, it's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I'm melting in your peace, it's overwhelming. It's overwhelming. It's in your presence, God. It's in your presence. It's where I find my peace, oh God. It's where I find my joy. Let us declare this to you once again. Let there be less of me
and more of you, I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel your heartbeat. This love is so deep. It's more than I can stand. I melt in your peace. It's overwhelming. We worship you, God. We worship you, Lord. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. To your hands I commit again with all I am for you. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Let's continue worshiping. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Let's sing this, church. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Last time is the greatest. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you.
will worship you. Let's sing this one last time. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. You're the reason that I sing, the reason that I sing, with all I am. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I Amen. Do we feel blessed once again? Amen. Now let's welcome everyone and sing Bless na Bless. Kamayan po natin ang isa-isa. Bless na bless akong nakita ka. Bless na bless akong makasama ka. Kay Jesus ay sumasamba, nananalig sa kanyang salita. At kasama ka niyang iikot sa kanya. Tuwang-tuwa ako, pinaparata. Tuwang-tuwa ako, magaling ka na. Kaya salamat naman, hinihingi mo panalangin niya. Kami magpupuri ng sama-sama. Bless na bless kami. Sama-sama nagpupuri. Salamat po sa ating kapatid. Salamat po sa aming pastor. Salamat po sa inyong lingkod. Nakasama ko naglilingkod. Nakasama ko naglilingkod. Nakasama ko naglilingkod. To God be all the glory. Now let us invite Brother Nexel for our vision of the church. Ibalik niyo muna yung puti. Ibalik niyo muna yung guys, yung piano, yung keyboard. Oh, later na, wait. Vision. Oh, ito. Kabalos niyo sa niya. Ipas ko na ng vision. Next March. So, magandang umaga po sa lahat. So, I'm blessed. Amen! Kabado ah. So, let's start our morning vision po. So, let's all stand up and read it together. So, strong, Faithful, committed followers of Jesus Christ, passionate in sharing the gospel, becoming a role model in the family, society, and to the rest of the world for the praise and glory of God. Amen.
Success. Yung isa, yung pink. Praise, Amen. Palakpakan nga po muli natin ang ating Panginoon. Are you glad na you come to the church? Amen? Napakasarap po ng pagpupuri natin na para bang kung po pwede nga lang na hindi muna matapos no? So, can we give a clap offering for the worship team? Amen? No? At totoo po na sabi nga po ay lahat ng ginagawa natin, yung sumasayaw, yung tumutugtog, yung nagpapaawit, it's all for the Lord. Amen? Kaya nga po, be glad in your heart kasi this is really what God's will for us. Sabi nga po ay tumitingin ang Panginoon sa bawat isa at gusto niya daw yung mga tao na sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Amen? So, again, we are thanking everyone, lalo na po ang mga youth natin. Kung iisipin mo, di ba? Ang sarap po na makita yung mga kabataan na kahit na para bang iniisip nila na, uy, tumatayo na sila. Pero we are praying na makita po ng bawat isa yung value ng ginagawa po ng bawat isa, lalo na po sa para sa Panginoon. Amen? So, again, batiin nyo nga po yung katabi ninyo. Sabihin ninyo ay mushi-mushi. Mushi-mushi ano rin. Oh, hello. Mushi-mushi ano rin. Mamaya daw, konnichiwa. Praise God. So, we are thanking God at last week nga po ay kahit wala po kami dito, ay salamat po sa ating pastor, si Pastor Kelvin. Tumayo po siya at sa bawat isa po na pinapahalagan talaga ang gawain. Kasi po, totoo naman, di ba? Sabi nga ng ating Panginoon, kung ayaw mo maglingkod, ayaw mo magpuri, papalitan tayo ng bato. Di ba? Naalala niyo po, no? Sabi nga, even the rocks will cry out. Kung patitigilin daw yung mga tao, di ba? Sabi, nung nagpapalaspas, dumarating yung ating Panginoon, sakay-sakay ng donkey, tapos nainggit yung mga Pariseyo, sabi niya, ang daming tao, pumapalakpak, nagpupuri. Sabi sa kanya nung mga Pariseyo, sabi sa ating Panginoon, patigilin mo sila. Sabi po ng Panginoon, kung sila ay titigil, ang mga bato ay magpupuri. Okay? So, ganun daw po kahalaga na tayo ma-realize natin na tayo lang ang ginawa sa imahe ng Diyos eh. Of all the creation, tayo lang daw ang made in the image of God. So tayo lang din po ang nakakaalam kung paano purihin, pasalamatan, bigyan ng kaluwalhatian. Amen? So this will be our last series for our monthly theme for February. Tapos na po ang February. Last Sunday na tayo. And again, I just want to remind you, yung theme po natin for this month is called Importance of Meditation. And I'm hoping na sa buong buwan po ay napagbulay-bulay natin na napakahalaga talaga na meron tayong sariling devotion to Lord. Amen? So for today, yung title po ng ating message is called Applying the Word. So may I ask everyone, can we all stand? And let us read our passage. So our passage is found in 2 Timothy chapter 3 verse
16 to 17. Sabi po ng ating passage, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Pagpalain po ang salita ng ating Panginoon. Tayo po lahat ay panandaliang manalangin. Panginoon, maraming pong salamat. Minsan pa po, Lord. Sa araw na ito, God, we are declaring again that this is the day that you have made, and we will rejoice and be glad in it. Panginoon, salamat sa buhay ng bawat isa na nandito, Panginoon. Kami po ay mga anak ninyo, God. And we come here in this place with just one reason, one motive, is to worship you in spirit and in truth. Minsan pa po, Panginoon, ipaalala niyo po sa amin ang kahalagahan ng araw ng linggo ng pagtitipon. Panginoon, sa mga hindi po nakakatin, I pray, Lord, that you continue to minister to their needs, makapagpaalam po sila sa kanilang amo, mabigyan po sila ng day off, at makasama po namin sila, O God, dito po sa inyo pong bahay-simbahan. Lord, even po sa aming mga online viewers na nanonood, continue, Lord, we ask for your help, guidance, blessing upon them sa kanila pong lugar, sa kanila pong family. Minsan pa po, Panginoon, turuan mo kami ng iyong salita. Bless the word that we are about to receive. We honor you, we magnify your name. Lord, sa mga may sakit at karamdaman, Panginoon, we are raising up our hands. Hipuin niyo po ang aming mga kapatiran na mayroong nararamdaman ngayon, Panginoon, physically, hypertension man po ito, sipon, o lagnat, o anuman pong klaseng sakit, Panginoon, abutin niyo po sila, Lord, ng kagalingan. Heal us, O Lord. Salamat po, Lord. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Ano pa, makakaupo po tayo? And let us rest in the presence of the Lord. Sabihin mo sa katabi mo, let us rest in the presence of the Lord. Amen? Ang sarap magpahinga kay Lord. Wala nang sasarap pa kundi sa presensya ni Lord. So again, the title of our message this morning is called Applying the Word. Na ang ibig sabihin lang po ay you are following the Word. Amen? Kasi if you don't follow, how can you apply the Word? Amen? Kung di ka naman sumusunod, paano mo ito ma-apply sa buhay mo? Kaya nga po, if we don't follow, we don't apply the Word, I tell you, hindi po tayo lalago. Yes, there's no doubt you will be a Christian. Kasi, nakita mo yung differences nakita mo yung pagbabago sa inyo, Lord. Pero, kung mananatili tayo na para bang baby lang, hindi talaga tayo po lalago. And one of our calling as a Christian is to grow. Ito yung panawagan sa atin Lahat daw po tayo tinawag individually, Hindi yung damay-damay. Individually to grow. Lalago daw po tayo. That's why we must read, we must study, and we must love the Word of God, and then we must apply the Word of God. Nakita niyo po, no? Katulad po ng passage natin for the month of February, di po ba matatandaan ninyo? Ang passage po natin, ang theme po natin is the importance of meditation. At kinuha po ito sa Joshua 1:8. Tingnan niyo po, ano po sabi ng Panginoon kay Joshua? Sabi niya, di ba, this book of the law shall not depart from your mouth. Mouth, ibig sabihin, alam mo, lagi mo itong sinasabi. But you shall meditate on it day and night. Araw at gabi. So that, para
maging maingat ka daw. You may be careful to do. Makikita mo yung pinagagawa ni Lord, nakikita mo na ito pala ang dapat mong gawin. Kaya ngayon, nag-iingat ka para gawin mo according to all that is written in it. And then 17, sabi po ganun, for then you will make your way prosperous and then you will have good success. So kung gusto daw po nating malaman talaga yung totoong meaning ng success sa buhay ng isang tao, kailangan kilala po natin ang salita ng Diyos. Maraming tao, they can define success kasi may narating sila, ito ang meron sila, pero deep down inside, kapag wala si Kristo sa buhay nila, wala pong saysay. That's not the definition of success. Ay, sikat ako kasi marami akong followers. Ay, sikat ako kasi ma-influensya ako. Ay, sikat ako kasi ang dami kong kontrata sa DPWH. Diba? Hinahangaan ng tao, pero deep down, magnanakaw pala. Na ang daming napahirapan dahil sa ginawa nila. Kasi tingnan niyo po, minsan pagka nandito po, magmumotor ka rito sa Macau, mag-drive ka rito, di ba may ginagawang mga tulay? Makikita mo, ay, ang ganda ng tulay, oh. Makikita mo talagang yung quality ba? At kahit pa pumunta tayo sa Hong Kong lang o sa ibang bansa, makikita natin, andun yung konting inggit. Kailan kaya magiging ganito ang Pilipinas? Ang tagal na eh. Kasi kung malalaman mo, trilyon ang lumalabas. Trilyon, hindi mo na mabibilang. Sa buong buhay mo yung trilyon. Hindi nga natin kayang isiro eh. Di ba ba? Ibig sabihin, bakit ganun? Kasi nga po, hindi nila kilala ang salita ng Diyos. Kaya nga po, imaginein po natin kung wala po tayong Bible, wala tayong magiging basihan ng ating pinaniniwalaan. Magkakaroon tayo ng kanya-kanyang version ng truth. Kasi walang Bible eh. Kaya nga po, di po ba, tingnan niyo po, nagkakaroon ng pagtatalo-talo ngayon sa social media because all of them have their definition of truth. And people are really looking for what is the truth. And you can only find the truth in the Word of God. Ano sabi? You will find the truth. And the truth will set you free. Ito daw po ang pangako sa atin. Kaya nga, napakahalaga na pag-aralan talaga natin yung Bible kasi kung hindi po natin alam kung ano yung truth, magkakagulo po tayong lahat. And the worst, hindi tayo maliligtas. Do you believe that? Kasi po, without the truth of Scripture, no one would be saved by Jesus Christ our Lord. Diba ano sabi? Faith comes by hearing the word of God. Kaya ka nandito ngayon, kaya ka naligtas, kasi one time, merong nagtiyaga, nanalangin, nagpagal, at nag-share sa iyo ng salita ng Diyos. Eh di ba dati, hindi naman tayo ganito. Dati meron tayong sariling daladalang paniniwala, pero hindi yun grounded sa truth. Kasi nga, minana ko lang yun. I don't know about yourself. Hindi ko alam kung ano yung experience niyo. But for me, I'm talking about my own experience. Hindi ko alam ang truth, pero nagsisimba ako. But, I'm doing that just for the sake of tradition. Bata pa lang ako, ganito na yung ginagawa namin eh. Again, sabi ko nga po sa inyo, hiwa pa nga ako ng likod ng mga nagpe-penitensya. Diba? Kasi hindi naman nila kayang hiwain yung sarili nila eh. Kaya, bata pa po ako nun. Sumasama ako dun sa mga tiyuhin ko. Ibigyan ako ng walang magagawa. Utos yun eh. So, habang hinihiwa ko sila, may dugong lumalabas. Natutuwa ka naman. Hindi ko alam kung natutuwa ko nun, no? Pero yun yung kinagawian.
Do you understand what I'm saying? Kaya nga po, napakahalaga na pag-aralan talaga natin yung Bible kasi nga, nakasalala yung eternity mo dito. Hindi tayo po pwedeng magkamali na we live maybe 70 years, 80 years, napakabilis na lang ng taon. Again, sabi ko nga po sa inyo, dati, ang bata pa natin. Ngayon, senior na tayo. Di po ba? Hindi mo akalain, ilang tulog lang. Retirement na pag-uusapan ninyo. Kasi nga po, it is really, time is fleeting. That's why hindi po tayo dapat magkamali pagdating sa ating eternity. Again, without the truth of the Scripture, no one would be saved by Jesus Christ. Kaya nga, priceless ang Word of God. Tandaan po natin, ito na yung pinakamahalaga na po pwede mong maging pag-aari dito sa mundo. Walang iba po kundi ang salita ng Diyos. That's why we are learning it for the month. Di po ba ang sabi natin? The importance of meditation. Kaya nga, I want you to really understand na talagang ang Word of God, ano ba yung value nito sa atin? Na napakahalaga po. Kilalanin natin talaga kung ano po ang halaga ng salita ng Diyos sa atin na hindi po pwede na meron kang Bible sa bahay mo, pero wala lang naman. Di ba one time in our life, ganun tayo? May Bible tayo sa bahay, pero hindi natin pinapahalagahan. Kasi dyan lang yun eh. At kung ano yung gusto mong basahin, laging huli ang Bible. Babasahin mo na lang kasi nabasa mo na lahat. Naalala ko, dami nating comics nun eh. Nawala na natang comics ngayon. Pero dati nun, nangihiram pa tayo sa tindahan. Diba? Nabasa ko na yan. Pahiram, may bagong bili, di ba? Hindi naintindihan ng mga bata ngayon kasi online na lahat. Tayo, importante ang comics sa atin. Gusto mo ng wakasan, gusto mo ng, ano ba, no? Liwayway. So, yung salita daw po ng ating Panginoong Diyos, pag hindi mo ginamit, para kang may gold bar. Na hindi mo siya ginagamit para pagaanin yung buhay mo. Kaya ang mahal-mahal na ng gold na yun. Ha? Pero, the Word of God is more precious than gold. Kita niyo po? Kaya po, napakalaki ng magagawa ng salita ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, andyan ka pa ba? Hindi pa nag-uumpisa si pastor. Ano mo naman yan, babawi yan. Kasi last Sunday, wala. Sa title pa lang. So, ibig sabihin po, kapag hindi ka pa nag-uumpisa sa talagang pagtangkilik sa salita ng Diyos, mag-umpisa na po tayo. Okay? Huwag ka nang tumingin sa nakaraan na hindi mo ginagawa. Tingnan mo kung ano yung pwede mo gawin ngayon. Huwag mo na daw patagalin. And then, intindihin po natin, kapag nag-umpisa ka na magseryoso sa pag-aaral, pagbabasa ng salita ng Diyos, ang kaaway, gagawa at gagawa niya ng paraan para agawin ulit yung atensyon mo. Make sure of that. Pero sabihin mo lang kay Lord, mag-focus ka sa goal mo. Sabihin mo kay Lord, Lord, bigyan niyo po ako ng kauhawan sa salita ng Diyos. Gusto kong mag-aral, gusto kong magbasa, gusto kong tingnan talaga yung mga pages kasi Kristiyano na ako eh. And this is your love letter to me. Gusto kong malaman kung ano yung gusto mo para sa akin. Sabihin mo kay Lord, Lord, uhawin mo ko. Bigyan tayo ng desire ng Panginoon. And again, I'm telling you, individual po ang paglago. Hindi po biro-biro.
na hindi naman pala totoong nangyayari sa buhay natin. We have to apply the Word of God. Kasi sabi po natin, di ba, kanina, you are a follower of Jesus Christ. If you are a follower of Jesus Christ, you follow His Word. Ina-apply daw po natin yung mga salita niya sa buhay natin. Kasi ito talaga yung nagpapatunay na totoo na kay Kristo ka na. You now belong to Jesus. Kasi, tingnan niyo po, no, may pagkakaiba na sa iyo. Do we see that? Nakita po ba natin yung pagkakaiba natin sa ating sarili? Iba na yung pag-uugali mo? Iba na yung pagsasalita mo? Iba na yung pag-iisip natin. If you are seeing that to yourself, then definitely you are applying the Word. Kasi may Holy Spirit ka na eh. Once na may ginawa ka na dapat hindi mo ginagawa, may inisip ka na dapat na hindi mo iniisip o sinabi, then yung Holy Spirit, kukurutin ka niya. Iko-convict ka niya. Pero kung hindi pa rin, at parang katulad ka pa rin ng dati, then baka mamaya, the Holy Spirit is not yet residing. And again, yung pagbabago po natin na yan, hindi po yan yung nagpa-Kristiyano sa atin. Kasi madali lang naman sabihin Kristiyano kayo. Yung pagbabago po na nangyari sa atin, it's the result of your new nature. Diba? The old is gone, the new has come. Ito yung new nature mo. Ibig sabihin, nagbunga daw po yung pagiging Kristiyano natin kasi nga, in-apply mo yung salita sa buhay mo, kaya ngayon ay nag-iba ka na. Amen. Nag-iba na tayo, hindi na tayo katulad nung dati. No? Again, our good works will not save us. Tandaan po natin, hindi po niya kayang iligtas o paligtasin tayo kasi hindi natin kayang bayaran yung kasalanan eh. Kaya nga, no good works can save us. But our good works is the evidence that God has changed you. Naintindihan po ba natin? No? Na ibig sabihin, patotoo lang yung pagbabago sa iyo sa ginawa ni Kristo sa buhay mo. Ito po yung ibig sabihin. Bunga daw po ito ng ginawa sa atin ng Diyos. Kaya nga, sinasabi natin na tayo ay follower. Ito po yun. No, tingnan nyo po ito. No? Tingnan nyo yung Titus chapter 3, verse 3 to 6. Sabi pong ganun sa Titus 3 to 6. Tingnan nyo po mabuti. At one time, napakadaling intindihan, di ba? Dati, ito tayo. At one time, we too were, ano sabi? Foolish, disobedient, deceived, and enslaved. Ibig sabihin, alipin ka daw ng lahat-lahat ng kasalanan. By all kinds of passions and pleasures. We live in malice, konting galaw lang ng katabi mo. Pinag-iisipan mo na siya. Kasi malisyoso ang utak mo eh. Diba ito yung sabi dito? And envy. Ang laki ng kung ipatchoy na, maingit ka na. Yung amo ko, ito yung binigay sa akin, nakita ko, binigyan siya ng 1,000. Diba? Ito yung envy. Being hated. Marami ang galit sa'yo. Hello?
ikaw din, galit ka rin sa kanila. Kasi sabi dito, and hating one another. Pero tingnan niyo po ito, no? But when the kindness and love of God our Savior appeared, kasi may nag-share sa iyo ng salita ng Diyos, nakita mo ang kabutihan ng Panginoon, yung pagmamahal niya, not because of righteous things we had done, hindi dahil sa mabuti ka, hindi dahil sa ang dami mong ginawa, but because of His, sabi niyo nga po, mercy. Naawa si Lord sa atin. Ito yung dahilan dito. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit, whom He poured out on us generously through Jesus Christ, our Savior, so that having been justified by His grace, we might become heirs, having the hope of eternal life. Kaya kapag binasa mo na ito, dito talaga maiintindihan mo kung ano yung pagiging Kristiyano. Kristiyano tayo kasi nga tinanggap mo yung regalo ng Diyos na kaligtasan. Naawa si Lord sa iyo, kaya Kanya niligtas. Naawa lang si Lord sa atin. Hindi dahil sa, ay, ang galing ko, kaya ako may kaligtasan. Hindi po. Kinaawaan lang tayo. That's why in Ephesians 2:8-9, sabi nga po ulit, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Kaya nga, if you accepted God's gift of salvation, the next question will now be, may nagbago ba sa buhay mo? Hello? May palatandaan ba yung pagiging Kristiyano natin? Ibig sabihin, may patunay ba na ikaw ay sumusunod sa Kanya? Kasi nga, we are talking about applying the Word. Again, tingnan niyo po ito, no? Diyan pa po ba tayo? Hindi mo, sakit naman talaga magsalita ni Pastor. Ha? Hindi po, ito po ang trabaho ng isang pastor. Sabi po sa 1 John 2:4-6, whoever says, I know Him. Lahat ng tao pwedeng sabihin ito. Kilala mo ba ang Diyos? Yes, kilala ko siya. But does not do what He commands. Anong tawag ni Lord sa kanila? Sinungaling. Masakit o hindi? Masakit. Kasi yan ang katotohanan ng scriptures. And the truth is not in that person. Sinabi mo, kilala mo si Kristo, pero hindi mo naman ina-apply yung natututunan mo sa Kanya. Then the Bible calls you, I'm so sorry, but the Bible is the one to calls us that way. Hindi po tayo kasi tao lang tayo. Pero ang sabi ng Bible, you are a liar and the truth is not in you. And then verse 5, tingnan niyo po, no? Tingnan natin yung pinagkaiba. Kasi nag-a-apply ka ng salita ng Diyos. Ito daw po yung para sa mga sumusunod. Verse 5, but if anyone obeys His word, love for God is truly made complete in them. This is how we know we are in Him. Whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Kaya ito po yung nagpapakita kung talagang na kay Kristo ka na, we live as Jesus did. Diba? Again, you follow the Word, you obey the Word, you apply the Word. We must live as Jesus did. Kasi if your life says otherwise, wala naman po nakikitang pagbabago, baka again, hindi mo naman talaga tinanggap ang ating Panginoon. Hindi mo naman tinanggap yung regalo ng kaligtasan. Kasi nga, it is God's free gift. Pero may evidence. Hindi po pwedeng wala. Kasi the Holy Spirit now residing in you. At kapag nag-reside ang Holy Spirit sa atin, mayroong transformation.
Again, kung hindi po tayo sumusunod sa Kanya, baka hindi si Jesus yung sinunod mo talaga. Ibang Jesus yun. Kaya nga, di ba? The Bible is really clear. Akala nila, kilala nila si Jesus, but the end of the day, kasi nga wala silang bunga, wala silang marks, then the Jesus na akala mo, sa bandang huli, akala mo kilala ka niya, sa bandang huli, sasabihin niya sa'yo, ay, hindi. Kasi nga, you are not really His. Kasi ano ang giyan ang sabi ng ating Panginoon? Sabi ng ating Panginoon, my sheep knew my voice and follows. Kaya nga po kahit sirang plaka na, ano yung pastor? Pastor, narinig ko na sa iyo yun eh. Kahit po sirang plaka na ako, I want us to be sure na Kristiyano talaga tayo. Kasi nga, it's really a matter of life and death. Huwag na pagdating natin ng langit, sisisihin niyo ko. Pastor, hindi naman talaga totoo yung mga sinabi. Hindi naman nagseryoso eh. Sinabi mo sa amin, okay lang yan. Love tayo ni Lord. Di ba marami tayong maririnig na gano'n eh. Pero, truth. Spirit and truth. What is truth? Diba? Kasi, again, we do not want na nandito po tayo sa church, pero hindi mo naintindihan kung bakit ka nandito. Hindi mo alam bakit ka naging Kristiyano. That's why, gusto ko pong maunawaan natin na kung ano yung attitude natin. Nung hindi pa po tayo naliligtas, napakahalaga din yung attitude mo after na naligtas ka. Nakikita mo yung differences kasi you are applying His word. Amen? Ano po ba yung buhay natin noon? At ano daw po ba yung buhay mo ngayon? Ano yung pinagkaiba? Again, we cannot point fingers. Only you can answer that. Ikaw mismo sa sarili mo. Kasi may dalawang importanteng questions po sa buhay natin. Yung una pong question, na po pwede mong tanungin sa buhay mo, ikaw ba ay ligtas? Diba lahat naman gusto maligtas eh? Ngayon, kung nasagot mo at sinabi mo na ikaw ay ligtas, ang pangalawang importanteng question po, ano naman yung ginawa mo sa iyong kaligtasan? Okay? Ibig sabihin, mayroon bang nakikitang pagbabago? Kasi dito po nawawala karamihan ng mga tao na sinasabi nila na sila ay Kristiyano because one time in their life, they accepted the Lord, pero hindi mo naman sila nakikita nagpapatuloy. Hello? Hello? If anyone who has ears, let them hear what the word of God is saying. Diba sinabi mo, I follow you, I'm a believer, pero bakit hindi ka na nagpatuloy, hindi na nakita yung bunga, hindi na nakita yung paglago, na dapat po, meron tayong commitment to grow. May commitment po tayong mag-grow. Kasi di po ba tinaniman na tayo ng seed? Sino nagtanim ng seed? Ang Panginoon eh. Naghasik siya ng seed. Nakarinig tayo, tinanggap natin yung seed, pero di po ba sabi ng ating Panginoon, kailangan maging puno at yung puno ay mamunga. Kasi nga, Jesus is looking for a tree that bears fruit. Again, sabi po sa Philippians 2:12-13. Tingnan niyo po ulit ito, no? Pray na mangusap sa inyo. Kasi marami po ang maririnig natin na sinasabi, hindi mo na kailangan pagtrabahuin ang kaligtasan mo.
Yes, that is true. No, na hindi ka magtatrabaho para ikaw ay maligtas, pero ang sabi sa Philippians, work out your salvation with fear and trembling. For it is God. Again, hindi ka nagtatrabaho dahil sa sariling lakas mo, yan ay tulong ni Lord sa iyo. Kaya ka nagiging mabuti. Kaya ka nakikita yung pagbabago. Kasi both to will and to work for His good pleasure. Kaya tingnan niyo po yun, pagtrabahuin daw natin yung ating pagiging ligtas. Again, hindi ibig sabihin magtrabaho ka para maligtas ka. Ang ibig lang sabihin, may ginawa na si Lord sa buhay natin. Niligtas na po tayo. From the inside out, you are generated, you are born again. Ngayon, kailangan lumabas yan. Makita yan. Sa pamamagitan ng paglago sa spiritual daw po na buhay natin. Ibig sabihin, you are applying the word. Nagmamanifest sa atin yung ginawang pagligtas sa atin. Kaya nga, really, it is complete transformation. We have to work out our salvation with fear and trembling. Nanginginig pa nga tayo. Kasi seryoso si Lord sa atin eh. Seryoso si Lord nung niligtas niya tayo. Kaya kailangan maging seryoso din tayo sa ating kaligtasan. Amen po ba? Amen. Hindi po madali ang magbago. Hindi basta-basta. Again, mahirap kung sa sarili nating kakayahan. Pero bilang mananampalataya, we have a responsibility. Ibig lang sabihin, may banal na takot ka na. Kapag may ginawa kang mali, hindi ka na matahimik. Sino rito kapag may ginagawang mali ay ang sarap ng tulog niya? Dati ganun tayo. Nakasakit tayo ng kapwa natin. Maybe may ginawa tayong nagmura tayo or anything. Ito baliwala sa atin. Yung ba nga, kung ano na pang ginagawa, pero nakakatulog sila naman. Hindi. Diba? Pero dahil sa ikaw ay meron ng kaligtasan, meron ka ng pakialam. Iba na ang pakiramdam natin. Again, kaya nga po maraming nangungutya sa social media ngayon. Kasi nga po, they do not understand. And that we are not against any LGBTQ na naririnig natin. We love all of them. Pero hindi po pwede na hindi makita yung pagbabago ni Lord. Kasi, ano ba ang mahalaga? Kaligtasan mo. Di po ba ang pagiging LGBTQ, it's a sin? Ang pakikisiping sa may asawa, it's a sin. So, lahat po yan, it's kategory lang naman ng sin. Pero, tayo po, as a Christian, pinapakita sa atin ni Lord, God can change us. Ang mahalaga naman ay, sumunod tayo. Diba? Kasi, I will not be a responsible pastor if ano din yun? Ano bang mahalaga sa iyo? Magkita-kita tayo sa langit o magsama-sama tayo na maayos lang dito? Sino gusto pumunta ng langit? Amen. Baka ayaw niyo. Kaya ako po gusto ko. Kaso magiging malungkot ako pag wala kayo doon. Magiging malungkot ka ba pag wala yung katabi mo doon? Kasi yan ang goal nating lahat eh. Again, tingnan niyo po, no? Sino ang makakapagsabi buhay ka pa bukas? Hello? Tumatawa tayo, umingiti tayo, pero deep down inside, totoo, hindi natin alam kung buhay pa tayo bukas. Pero pipikit tayo, ay didilat tayo, pagkapikit natin, it's either to destination.
It's either heaven or hell. And only those who put their trust in the Lord, who ask the Lord, Lord, kaawaan mo kami. Kaya nga po ang Diyos, babaguhin tayo kapag may ligtas tayo. Galit po ba kayo sa akin? Again, if we are applying the word, it will show. May clean na lang po ang panahon, nakikita na natin ang gulo na ng mundo. Mahirap maging Kristyano. Tandaan niyo po. Pero, hindi, not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord. I want us to read Colossians chapter 1, verse 9. Ang sabi po doon, so as to walk. Kristyano tayo, ito daw yung paglakad dapat natin. Paano tayo lumakad? In a manner. Sino ang worthy? Kristyano ka, so look, you will walk in a manner that is worthy of kanino? Sa bawat isa, kasi tumitingin si pastor o kahit sino, nagpapa-impress ka, no. Don't do that. Walk in a manner worthy of the Lord. Ang sabi, fully pleasing to Him. Bakit? Bearing. Namumunga ka eh. Kahit nga batuhin ka eh. Ang sabi natin, di ba? Kung maraming bunga, binabato. Yan, ganda nga ng katagaan natin eh. You're bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God. So, ibig sabihin, the more you increase the knowledge of God, the more yung sin will be less. Hindi tayo immune sa kasalanan. Magkakasala at magkakasala po tayo. Babagsak at babagsak ka pa rin. Pero hindi ngayon ito magpapahinto sa'yo. Kasi nga, alam mo si Lord ang gagawa sa buhay mo. Nasabi po dito, this is God wants us to do. Lumalakad na daw po tayo ayon doon sa pagkatawag natin bilang mga Kristiyano, worthy of our calling, worthy kung sino yung tumawag sa atin, at sabi doon, fully pleasing to Him. Na kapag tinitignan daw po tayo ng Diyos, nasisiyahan ng Diyos sa buhay. Kasi nga you're applying the word. Na mumunga ka. Ang direksyon daw po ba natin ay sinasabi na Kristyano ako kasi may pagbabago sa buhay. And at the same time, nalalaman mo kung ano yung sinasabi niya. Sino rito in the past weeks na may devotion time siya magbasa ng Bible? Amen. If you cannot say amen, then, huwag mong tignan yung nakaraan. God is a God of second chance. Patuloy ka lang. Sabi nga natin, habang buhay, may pag-asa. Diba? But God wants us to understand Him kasi He wants us to know Him. So, kapag natututo na daw po tayo ng salita ng Diyos, naunawaan na natin yung kahalaga ng Word of God, then, that is what it means you're applying. Kasi po, pagdating ng araw, I tell you, lahat tayo magsusulit. Ako, pagsusulitan ko kung meron akong nagawang mali. Kung nagkulang ako sa pagiging pastor, magsusulit po ako. Pero I'm telling it to you now, pinakamahalaga ang sumunod sa kalooban ni Lord. Diba, sabi natin kanina, alam natin mahal tayo ni Lord, pero kung di mo naman siya sinusunod, hindi mo naman talaga naintindihan na mahal ka.
mo sa katabi mo, tapos na sa gusto. Nakakahinga na tayo. I love you all with the love of God. Sometimes I may say, para bang ang hirap, di ba? Pero ito po yung trabaho eh. Ayoko namang maging best tayo rito, pero pagdating sa langit, maybe wala ako. O maybe wala ka. Eh, yun ang ultimate goal natin eh. To be in the presence of the Lord. Diba? Ano sabi niya? My good and faithful servant, welcome. Ayoko pong, ay, excited tayo. Kasi, ang dami nating ginawa para kay Lord. Nagpalayas tayo ng demonyo, nagpagaling tayo ng mga sakit, pero pagharap natin kay Lord, hindi pala tayo kilala. I don't want that to happen. We only have one life. Hindi katulad ng iba, naniniwala, ay pagka dating ng araw, magiging ipis ka. Pagdating ng araw, ay magiging, iba, reincarnation. Yung sabi, isa maraming naniniwala sa ganun eh. Kasi may ginawa ka mabuti ngayon, baka prinsesa ka, hari ka. Hindi po eh, hindi po yun ang truth ng Bible. Kaya nga may, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, correcting. I have to correct you, my brothers, my sisters. I have to say these things to you, even though it hurts. Rebuking. Kapag hindi mo na ginagawa yung mga bagay kay Lord, I have to rebuke you kasi that is my job. You can also do that to me. Because as a Christian, you have a responsibility to correct also your pastor kapag nagkakamali ng isang pastor. Hindi po kami immune sa correction. And training in righteousness so that the man of God may be equipped. Lahat ay nandyan sa'yo. Lahat ng pwede mong gamitin. May be equipped to do the works of the Lord. And that ends our February series for this month. I pray and hope na hindi po maging masayang ang pagiging Kristiyan natin. Okay? Kaya po lahat ay tumayo. Malalim po ang mensahe natin. Sometimes, po, dala lang din ng aking heart sa mga LGBTQ community. Alam niyo po, sa side namin, marami akong mga kamag-anak na LGBTQ. Bata pa sila. Andun lagi yung prayer ko for them is I love really them. Hindi dahil sa you are born this way. No. The Bible says it's not that. But the enemy come to kill, steal, and destroy. To deceive people. Kaya Lord, ang pinaka-ultimate goal lang ay ang langit eh. Ang makilala ka, makita ka. Makita na kung ano yung ganda ng pagkalikha mo sa bawat. Sa lahat po tayo is unique. Yun yung prayer ko kay Lord. Lord, yung pamangkin ko, yung, those are beautiful people. Pero, hindi natatapos ang pagmamahal ni Lord sa kanila. Marami na pong mga testimony na mga nagbago po. Di ba ba? Marami mga testimony. Pero, paano kung ako nasa langit, sila hindi? Ngayon, ano yung pamantayan ko? Bakit sila nasa langit at hindi? Kasi nga, andyan yung salita eh. Kung wala ang salita, it's okay. Kung pwede ko sabihin na, walang problema. Pero this is not my book. Hindi ako ang gumawa sa tao. Ang Diyos ang gumawa sa tao. At sabi ng Diyos, ito dapat
tayo. And I can only open the pages of the book. And I can only pray. Kasi hindi ko na po pwedeng pilitin. God will never. Hindi tayo pipilitin ni Lord na sumunod sa Kanya. Kasi kung ayaw mo sa Kanya, hindi ka niya pipilitin. God is too loving for Him na pilitin ka niya sa ayaw. Pero kapag nakita natin, Lord, ito yung salita mo eh. Hindi ko pwedeng baliin yan. I know you also have friends, relatives. Diba, mainit ang issue ngayon. Kung makikita niyo lang, di ba? Ewan ko, kung nagbabasa ko yan, makikita ko so we can pray. Kasi, hindi dahil sa, hindi ito yung ano eh. We can love them, we can show them that God loves them, we can pray for them. Pero, huwag natin ilalayo ang ating sarili. Diba? Karamihan po, kaya lumalayo sila sa mga Kristiyano kasi umpisa pala alam nila na ayaw nila sa kanila. And I hope we don't have that kind of attitude. Ako, ang dami kong ginagawang kasalanan dati. Sabi ko nga po sa inyo, I love. Lasinggero po ako noon. Noong time na kabataan ko noon, ang daming tsintaw ang inano namin. Yun ang tinutumba namin, kami mga pinsan ko. Nasa church ako ng Sunday, pero the rest of the day, wala nang pulutan, wala nang siyo, luto pa tayo. Ako yung party, simulo na. Ha? Tapos, but the transformation of God is by grace to God. Kasi kung sa sarili mo, bakit ako ganito? Pero, as you open the pages of the Bible, kaya mahalaga yung magsaliksik talaga. Maikli lang ang buhay natin. I can spend the whole day talking here. Kasi nga, gusto ko po magkita-kita tayo sa langit. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Pagdating ng langit, maghahanapan tayo doon. O bakit wala si sister? O bakit? Sasabihin nyo, ay bakit wala si pastor? O pwedeng ganun. Kasi kung hindi totoo ang pagkaligtas mo, again, salvation is not by works. But we have to work out our salvation. Let us pray sa mga mahal natin sa buhay, sa mga LGBTQ community. God loves all people. Huwag niyo pong tatanggalin yan. Kailangan lang makarinig ng salita ng Diyos. Kailangan lang nilang mahalin ang salita ng Diyos. Love the Lord your God with all your heart, your mind, your soul, your strength, everything that occupies you. Lord, marami pong salamat. We may hear a hard message, pero hindi po namin pwedeng i-compromise ang salita niyo po for the sake na maging politically correct lang kami. Panginoon, your word is truth. Hindi namin pwedeng baliin ito. If we can only tell them, ito yung word mo, ito yung explanation dyan, at ito yung gusto mong mangyari sa amin. Ikaw po ang Diyos na walang imposible. Ginawa mo nga ang lahat ng bagay sa inyong salita lang. Yung paminakaw ng kaaway, dinisib ng kaaway, ikaw po ang magre-restore lahat. Panginoon, marami ka na pong inayos, na binago. And Lord, I pray, Lord, sa aming mga mahal sa buhay, ng mga
LGBTQ, Panginoon, we love them, O God. If they can only see our hearts, that our love for them is really genuine. Gusto lang naman namin na magkasama-sama sa langit. Kasi po, hindi po exclusive na kami lang ang dapat mapunta. No. Lahat po, yun ay binigay niyo po sa bawat tao. Kasi lahat ng tao, mahal mo, nilikha mo, at gusto mong makilala ka. Kaya nga po, hindi ka pa dumarating. Kasi may panahon pa para mapalawak ang salita mo. Pero alam ko po, Lord, yung pagdating niyo po, walang time na in the sense na alam namin kung kailan darating ka sa time na in-appoint niyo po. It may be today, it may be tomorrow, we do not know. But as long as the day is still here, I pray na maligtas po ang LGBTQ community. We love them, Lord. And I know you love them. Bless each one, O God. Bless our families, our loved ones. Thank you so much, O God, for this time. We honor you. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. God bless. Maraming salamat. Now let us invite Sister Giza for our offertory prayer. Let's all stand po at ipanalangin po natin ang mga offerings. My verse for today is in the 2 Corinthians 9 verse 7. The Bible says, each must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Let's all pray. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa mga biyayang pinagkaloob mo sa amin. Patuloy mo pong basbasan ang mga kapatid kong maghahandog ngayon. Hinihiling namin ang iyong pagpapala sa aming mga pinagkukunang yaman upang magamit ito ng karunungan at epektibo upang isulong ang iyong kaharian. Kasabay nito, humihiling kami ng pagpapala para sa aming church, sa aming pastor, sa aming mga trabaho at sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sa pribilehiyong makapagbigay. Ikaw lang po ang patuloy naming pasasalamatan at papupurihan. In Jesus' name, Amen. Malaya na po tayong magbigay. Ito na po tayo sa announcement po natin. So, these are the February celebrants. Si Brother Hexel noong February 18. And si Sister Landa noong February 2. And then Brother Harley noong February 3. And yung worship service times po namin is every Friday is at 10 p.m. and every Sunday is at 10 a.m. 10:30 a.m. And before the worship and before the service in Sunday po, we always have a TISOM, which is the discipleship, which is led by Sister Nanda, and it always starts at 10 a.m. Ito po yung prayer meeting also. So after this service, we also have a prayer meeting in the Zarate family, which is at 3 p.m. to 4 p.m.
And every Wednesday po in church is 9:30 p.m. to 10:30 p.m. And this is the pastoral care. So our lunch fee for our Sunday is just 60 baht po daw monthly. So we appreciate the help if anyone could share their blessings. And later po we have a leaders meeting after the lunch. Now we invite Pastor Edwin for our closing prayer. And to also pray for the food. Amen. Sige po, let us all stand and let us close in prayer. Hawakan mo nga yung katabi mo. As love. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po muli, O God. Thank you for this day, Lord. Thank you for your word. Thank you, Lord, for one another, for the fellowship, O God. Panginoon, sa aming pong pagsasaluhan, mamaya. Thank you for the food that we're about to take. Bless niyo po ang aming food, O God. Even po, Lord, ang mga kamay na gumawa po nito. At sa lahat po ng contribution, we thank you for the generosity. At humingi po ka po, Panginoon, ng mga anak niyo po, O God, na magtutulong-tulong kami, Panginoon, sa lahat po ng aspeto ng gawain niyo po, O God. Even po, Lord, we ask that you bless LWBC Macau. Ikaw po, Panginoon, ang aming tinataas sa lugar nito. May your will be done always. And Lord, gayon din po sa aming family na nire-represent bawat isang God. Panginoon, we love them, we miss them, and we thank you, Lord God, for taking care of our families. Malayo man po sila, nandito man po, Panginoon. O God, we give them to you, Lord. Ano man po ang sakit, karamdaman, we ask for healing. Lord, ano man po ang mga pagkukulang financial, we ask, Lord, that you supply the needs of your people. Even po, Panginoon, ang mga online viewers na kasama namin ngayon, I pray na sila po ay napagpala ng inyong pong gawain dito. Lord, we continue to ask, Lord, for your grace, your mercy, sa mga susunod na araw. Bless, Lord, your people. Bless our country. Bless, Lord, our leaders. Even po, Panginoon, ang mga OFW sa lahat po ng panig ng mundo, especially po sa Macau. Salamat po muli. We honor you. We magnify you. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Before we eat po, let's invite the worship team and kumain po natin isa-isa and let's sing our closing song, Sana. Kantayin po natin Sana. Pagising sa umaga, sipit naman kita kahit masilayan, nabiriwang sa bisensya niya. Lalong sumasaya, lalong sumasaya, kapag kapiling ka, sumasabay sa tutugin at papuri niya. Sige ang pagising, pagising sa umaga, sabik na makita